Doble dagok ang hatid sa mga Pilipino ng pagsadsad ng halaga ng piso kasabay ng pagsirit ng presyo ng langis. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Hindi na bago sa mga Pilipino ang marinig na bumaba ang halaga ng piso kontra dolyar. Pero ang naitalang palitan kahapon na mahigit 60 pesos sa kada dolyar ang pinakamababang halaga ng piso sa kasaysayan. Kakaiba rin ang sitwasyon. Sumadsad ang piso sa panahong may gyera sa gitnang silangan at sa panahong mahigit 100 pesos kada litro ang presyo ng diesel at gasolina. Doble dagok, ika nga, na ayon sa mga eksperto ay konektado sa sikmura ng ating mga kababayan dahil tataas ang presyo ng bilihin. Kung mahina ang halaga ng piso, kailangan mo ng mas maraming pera para umangkat ng mga produkto mula sa ibang bansa. Marami pa naman sa mga pagkain ng mga Pilipino, imported. At dahil mahal ang presyo ng bilihin, mas kaunti ang mabibili ng budget ng bawat pamilyang Pilipino. Tataas kasi yung importation cost natin. Kasi we're a net importing country. Ang pambayad doon dollar. So pag tumaas yung dollar, tataas yung cost ng imported na mga produkto. So ipapasa yun sa mga tao, sa mga negosyo. Si Zenaida Atienza na dati na raw naghigpit ng sinturon dahil sa mahal ng presyo ng bilihin, lalo pa raw magtitipid ngayon. Ito'y kahit pa tinutulungan naman daw siya ng 2 anak na may trabaho. Kukuntian mo po yung mga rekado. Kunyari, yung dalawang ng peraso ng bawang, isa na lang ngayon. Isang sibuyas, kalahati na lang. Kasi mahal po Yung bigas po, mahirap po. Kahit ano po siya, pangit, siyempre, kailangan mo pong bumili. Si Fina Argoso naman, may-ari ng isang karinderya, hindi man ganap na nauunawaan ang epekto ng paghina ng piso kontra dolyar, naghahanda na rin sa inaasahang taas presyo ng bilihin. Yung mga hindi naman dapat na pagkakagastusan, wag na. Kasi sa hirap ng buhay, hindi na uso ngayon yung magbitaw ka ng pera na wala namang katuturan. Hindi raw kasi simpleng demand and supply ang dahilan ng paghina ng halaga ng piso, kundi konektado rin sa epekto ng gyera. Ang pambayad po sa langis ay dolyar. Kaya tumataas ang demand globally sa US dollars. Kaya nadadamay tayo. Ang epekto po niyan, alam natin, ay dahil marami po sa mga produkto na ating ginagamit, inaangkat natin sa isang banda dyan, tataas po ang mga presyo ng mga inangkat. Ang masaklap pa, ayon kay former Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Diwa Ginigundo, dahil limitado lang ang stock ng Pilipinas ng produktong petrolyo, kailangan na nating mag-angkat sa higit na mas mataas na halaga. Kahit magtagal ang sitwasyong ito, may reserba po ang China for the next 6 months. Tayo po, pag lumampas ang 1 buwan, then we have to face the situation of higher prices in the global market. Maapektuhan na kagad tayo. Maaari pa raw magdulot ito ng stagflation o yung mataas na inflation kasabay ng hindi lumagong ekonomiya. Nakikita natin sa pagtaas ng presyo ng gasolina at sa pagtaas ng presyo ng iba't ibang mga bilihin at sa gagawin na karampatang mitigation efforts ng ating monetary authorities, maaari po tayo magkaroon ng stagflation, a stagnant growth and higher inflation. Hindi pa pinag-uusapan dyan na mas mataas na ngayon ang babayarang utang ng Pilipinas dahil dollar-denominated ito. Makatutulong daw ang mga dollar remittance ng mga overseas Filipino workers sa sitwasyong ito pero hindi ito sapat. Ayon sa aming mga nakapanayam, makatutulong ang panukalang pag-aalis o pagbabawas ng buwis sa petrolyo, bagamat malaking kabawasan din ito sa pondo ng gobyerno. Maaari rin daw bawasan ang pagtaas ng presyo ng bilihin kung matutulungan ng tama ang ilang partikular na sektor. Dalawa ang nakikita natin pwedeng isubsidize dyan. Unang-una, yung transport sector. Okay? At pangalawa, yung farmers and fisher folk. Kunwari, binibili nila at 80 pesos per liter ang langis. Pwedeng direct subsidy ito ng gobyerno, no? Direct. Ibig sabihin, hindi na dadaan pa sa iba't ibang mga kung hindi diretso na doon sa mga end users. Yan ay makatutulong, Sandra, upang maiwasan natin yung
kaagad o malaki adjustment sa transport fare. Sa farmers at saka fisherfolk, kapag ito ay binigyan ng subsidy, yung presyuhan ng mga farm products, no, yung bigas. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.